Demon Emperor Chapter 475. Ang nakaraan lumabas na ang dalawa sa 8 Tota, na sina Ironback Tota at Stellarm Tota. Nagpapatuloy. Nagtatanawan yung mga tuta at papis kung sinong unang babasag ng katahimikan. Ang 3 sa 8 tuta ng Warden ay nasa Kapitolyo ng Imperyo. Tapos yung 2 sa mga tuta ay nagpakita rito. Masyadong malalim ang iniisip ng ikalawang inaanak ni Dugo. Pagkatapos niyang mag-isip ng malalim ay tumingin naman siya sa paligid at may napansin siya. Yung nandun na may matatalas na kutsilyo, si Blood Shadow Tuta. Isa siyang kakaiba na mag-alaga ng hayop. Pwede niyang pagganahin ang kagustuhan ng isang hayop gamit ang sikretong ipinagbabawal na teknik na blood art. Ginigising niya sila at lumalakas ang kanilang mga rabis at nagiging 10 beses ang lakas nila. Nabigla ulit si ikalawang matanda dahil sa dumating. Si Uling Wind Tuta, isa na naman magaling mag-alaga ng hayop. Gumagamit siya ng sekreto upang mapabilis ang hukbo ng mga hayop. At nagiging mabilis sila na parang LRT na walang traffic. Mga tigre pala ang alaga nito. Mga bata, lumabas na kayo! Lapain niyo sila! Lumabas na yung maraming puting tigre at lalapain na yung hukbo ni Dugo. Sinalubong sila ng ika-4 na inaanak ni Dugo. Unbreakable Mountain! Lumiwanag ang paligid niya at nagkaroon ito ng pananggalang. Dugos yan! Hinarangan mo na naman ako ulit! Totoo yan, ako lagi ang humaharang sa'yo at umaagaw ng eksena mo. Ikalawang kapatid, hanggang dito na lang ang kaya ko. Ginamit ko na lahat ng lakas ko. Ipinapaubaya ko na sa'yo, si Blood Shadow Tuta. Ako nang bahala sa kanya. Relax ka lang dyan. Isang misa na forma. Danlaki ang mata ni Blood Shadow Tuta. Ito pala yung nakita niya. Naging blurred ang mga hukbo ni Dugo sa harap niya. Silent as a forest. Hindi niya na sila makita. Bulag na siya. At sa di kalayuan, may nambubuso sa kanila. At ayun na nga, sinimulan na nila ang matinding bakbakan sa pagitan ng hukbo ni Dugo at ang hukbo ni Tubo. Ang hukbo ni Dugo ay karapat-dapat talaga sa titulong ito. Matagal na silang hindi lumalaban, 10 taon na, pero napakalakas pa rin nila. Napakahirap talaga silang talunin. Pero, ikaw, nagawa mo lang mapigilan ang hayop na hukbo ko dahil gumamit ka ng mga ari. Pero ngayon, nagmamadali ka para tulungan ang kamahalan mo. Wala kang oras para maglagay ng mga ari. Napakalakas na ikatlong papis. Tumilapon lahat ng malapit sa kanya na hukbo ni Tubo. Mga ipis na mga taga Mindanao, ngayon alam niyo na kung gaano kalakas ang lolo nyo. Biglang may lumabas na napakabilis na puting liwanag. Tinamaan si ikatlong papis sa harapan. Ang sakit! Yung may mga pananggalang, sa unahan kayo. Gagawa tayo ng Iron Wolf forma. Yes, sir! Namimilipit na sa sakit si ikatlong papis. Habang nakatulala lang ang unang papis. Napatunga nga lang ang unang papis dahil sa nakita niya. Oh, Slaughter Tuta.
ang pinuno ng 8 tuta na warden. Naglalakad na siya palapit sa mga puppies. Hindi ko inaasahan na nandito rin pala si Slaughter na tuta. Napapikit na lang si kaapat na puppies. Nagsimula na namang mag-overthink si ikalawang puppies. Ang hukbo ni Slaughter Wolf ay isang grupo na may mga puting pananggalang at wala silang kasamang hayop. Sila ang may hawak sa Genius Record. Hindi pa natatalo ang record nila sa Mindanao. Ngayong nandito na sila, ang pag-asa naming manalo ay mas lalong lumiit. Biglang natanaw ng ikalawang puppies ang tumalon ng napakataas na parang si Hulk. Wow! Sino siya? Hindi ko akalain na si Dugo pala ito. Malupit ang entrance niya. Parang tumatay lang sa bowl. Ipasa niyo sa lahat ang order ko. Magsama-sama tayo ulit. Gagawin natin ang Dragon Soul Formation. Agad namang sumunod ang mga puppies sa inutos ni Dugo. Opo, sir. Opo, sir. 5 mga bata, iniisip niyo ba na matatalo niyo kami na hindi kayo gumagamit ng ari? Nagseryoso na si Dugo. Ang hukbo ni Dugo ay hindi basta matatalo. Hali kayo at ako mismo ang magpapakita sa inyo ang totoong lakas ng hukbo ko. Nang hahamon na naman si Dugo, naghahanap ng away. Kung ganon, kung yan ang kahilingan ng matandang general, gagawin namin. Umatake na tayo. Pinagsama-samang kaluluwa. Nakatulog na yung mga inaanak ni Dugo sa laban. Kasama nilang nakatulog ang buong hukbo. Dragon Soul Formation. Quelling the world! At pinakawalan na ni Dugo ang kanyang pinakamalakas na tira. Isang Blue Dragon. Matapang naman itong hinarap ng mga tuta ng Mindanao. Tumilapon yung mga tuta. Hindi nila kinaya yung Blue Dragon ni Dugo. Pinatayo ni Dugo ang kanyang sibat na may palakol. Nagyabang na naman si Dugo at binantaan pa sila. Ngayon alam niyo na kung gaano ako kalakas. Ito ang totoong kapangyarihan ng hukbo ni Dugo. Hehe! Injured na yung mga tuta ng Mindanao. Nagkalasog-lasog ang kanilang mga buto. Karapat dapat ka talagang tawagin na Diyos ng digma. Talagang napakahirap mong kalaban. Nandito ang mga taga Mindanao, pati na rin yung 5 tuta. Kasama na doon si Slaughter Tuta. Isa lang ang ibig sabihin nito, si Tubu Tiisan ay malapit lang dito. Hindi ba oras na para ipakita mo ang sarili mo? This is your show, it's showtime! May mga paa na papalapit. Paa ata to ng kabayo. Isa lang ang rason kung bakit ako nandito sa Luzon. Para matapos na natin ang naudlot nating laban, matandang general. Nagpakita na rin sa wakas si Tubu Tiisan galing sa kanyang pinagtataguan. Hindi ko kayang tiisin na hindi kita makita. At dito nagtatapos ang chapter 475. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo mag-subscribe para laging updated jowa mo sayo.